malalim ang ugat ng corruption, pero bakit siya lumala over the past decade? Yun ang gusto ko maintindihan. Okay. Because the system that is supposed to work for, remember, it's the same system na nung kami ang naandon, ha? Right. Diba? At nakapagsabit naman kami ng report. And to be honest, itong Napoles case, na-file namin ng cases niyan sa diba? Panahon namin yan. Nasa COA pa ako niyan. We were able to come out with the report. Publicly, i-discuss yung report, and then i-final yung cases, diba? And may mga pinakulong si President Noy. Alam natin yan, diba? But some are forgiven. Yung iba naman, nanalo pang senador, diba? At nanalo pang diba? So, ang titingnan natin dito ay yung culture of silence and then yung co-optation nung buong sistema, as I have said. And tatlong bagay kasi yun, diba? Yung education, prevention, and prosecution. Ang laki ng problema natin sa prosecution. I always have respect for our courts, pero napakahirap minsan in terms of our audit report. Gusto ko lang magbigay ng example. Kunyari, ang kine-question mo ay yung public bidding, So, sinabi mo na the Diskaya case, di ba? Sabi nila, minsan nga kami yung naglalaban-laban. Nakikita namin yan sa audit kapag nire-review namin. Makikita namin, iisa yung kanilang display center, yung pinapasukan ng cheque, iisang account. So, sasabihin namin sa audit report, eto yung mga circumstantial evidence na nagpapakitang mukhang bidding-biddingan lang, di ba? It's very difficult to prove in court. They will always say, para manalo ka dun sa sinasabi mong bidding-biddingan, you have to destroy the faithfulness of public bidding. And how do you do that? Lahat documents lang ang pinag-uusapan natin, di ba? Pagdating sa dokumento, wala ka namang masyadong makikita except those that are very glaring, di ba? Second, halimbawa may finding ka on overpricing. Kapag overpricing, sinabi mo, oy, overprice itong, kunyari itong laptop. Pero pag yung laptop na yon at yung overprice na yon ay result ng public bidding, at hindi mo na-destroy yung faithfulness in the conduct of bidding, lalabas yun yung pinakamura on the basis of the bidding, di ba? And available. And therefore, laglag yung kaso mo ng overpricing. Isa yan. Pangalawa, sa tagal ng kaso, sa tagal ng panahon, bago mapunta sa court, nag-retire na yung auditor. Wala na yung auditor. Minsan ipapatawag ka kahit retired ka. Yan yung story namin, di ba? Ang problema, yung respondent, nakapagtago na, di ba? At hindi naman natin na-freeze on time yung bank accounts. At hindi na forfeit yung mga kasi very delayed ang decisions ng court. Ito yung mga tinatawag nating opportunities that strengthen or creates opportunities for corruption. Di ba? I would rephrase it. Ito yung tinatawag nating vulnerabilities or weaknesses that creates opportunities for corruption. Ang kailangan natin, Richard, is we have to find a way by which may incentive at may reward yung mga nasa loob ng pamahalaan para gawin ng tama. Tanungin kita, ano yung reward at incentive ng mga ka-office mate ni na Bryce sa DPWH para sabihin, uy, mali yan ha, bakit marami tayong pera dito sa ating kwarto, kanino may bibigay yan? Ay bakit ganyan, di ba? Or makita man lang nila na, dalawang araw lang, bakit ganito na? What is the incentive for these people in government to do what is right? Basically, there's none. Second, yung pagiging selfish or hindi naman sana natin sabihin selfish, ito yung kultura ng Pilipino para sa pamilya. Ano sasabihin mo? Ay, bayain na sila, ayoko na ngang magkisali dyan. Kasi malapit na ako mag-retire at kailangan ako ng ayoko naman magulo pa ang aking pamilya. On the other hand, napakataas at napakalaki ng incentive at rewards sa mga gustong magnakaw. Putya pare, 4 lang tayo, pero kayang-kaya nating i-perfect yung transaction. Pirmahan mo na. Bukas tayo kukolekta. And then, nung sinasabi nila, gaano kalaki yung i-deliver at one point? 245 million. Tanungin natin, walang pagpapanggap. Sinong hindi mai-incentivize dito? Sinong hindi ma-reward? Kaya nga ang biruan, kung magnanakaw ka, wag konti lang. Damihan mo. May pambayad ka ng abogado, may panggastos ka sa ospital kung ma-ospital ka,
At kung mamatay ka, may pang around the world ang family mo. Look at the incentives. And this is basically the answers to your question. Nakikita naman natin yan eh. And in fact, there are auditors, there are investigators na tapat naman sa ginagawa nila. Pero we're looking at a system that is so cramped, so na parang halos hindi mo mapagana. At yung mga controls embedded in each phase of the system are basically not operating, diba? So, parang hindi ko kayang maging hopeful. Pero, sabi ko nga, sa pamamagitan ng inyong programa, Richard, sa pamamagitan ng maraming mga journalists na nagtutulong-tulong upang maging napaka-vivid nung problema natin at lahat ay makialam. Sana magkaroon ng solusyon.